Grabe ang naging eksena matapos ibunyag ang umano'y tinagong video ni Torre na kinasasangkutan mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon sa mga lumabas na ulat, ang naturang video ay matagal nang ikinubli at ngayon lamang lumabas, dahilan upang magwala umano ang Pangulo dahil sa bigat ng mga ipinapakitang ebidensya. Sa video na kumakalat, makikita raw ang ilang kontrobersyal na detalye na maaring magpaliwanag sa tunay na dahilan ng ilang desisyong pampolitika ng administrasyon. Sinabi ng mga kritiko na malinaw itong patunay ng mga bagay na matagal ng pinag-iisipan ng publiko. Sa gitna ng kaguluhan, nanindigan naman ang kampo ng Pangulo na ito ay bahagi ng isang smear campaign upang siraan ang kanyang pamumuno. Habang patuloy na kumakalat at pinagtatalunan ang naturang video, nananatiling palaisipan kung ano ang magiging epekto nito sa pamahalaan at sa tiwala ng taong bayan. Sa kabila ng pagtutol ng Malacanang, dumarami ang panawagang magsagawa ng investigasyon upang malaman ang buong katotohanan. Isa lang ang tiyak, hindi rito magtatapos ang diskusyon at mas marami pang pasabog ang inaasahan sa mga susunod na araw. Sa mga miyembro ng APOLE sapagkat sila ang isa sa mga pinakauna na nagbigay ng suporta sa atin. Ba't di nga magpasalamat kay Marcos Jr.? Kau talaga, oo. Pasalamat ka kay Marcos Jr. Oo. Naglukluk siya sa pwesto, si Marcos Jr., dapat siya pasalamatan mo. Eto, lipat na ho tayo dito kay John Vic Remulla. Ha? Kay John Vic ho tayo. Grabe ho si si Torre, walang utang na loob, di man lamang nagpasalamat. Swerte ka, nagkaroon ka pa ng ilang mahigit 2 buwan. PNP ka, di ka pa magpasalamat, walang niya ka. Ito, kaya ho tayo kay John Vic? 6:30 p.m. So, no words. Wala na siyang reply. Wala na reply. No reply. May ba kayo? Wala na totoo. Not at all. Kahit anong feelers, sir, wala. Until yesterday afternoon, we were still talking. Still, we were good. Kailan sinabi ni President, sir, na maaaring magkaroon ng changes sa akin? Let's see. That's executive privilege. Pero today po yung sinabi ni President na today dapat i-announce. Yes, the order was signed yesterday. Or sa hapon. Yes. Then it was released early this morning. Yes. It was dated this morning. So if ever po, sir, ma-appoint si General Torre to another post, win-win yun kasi hindi na kayo magkakaproblema with the 4-star rank. That's right. Tama? That's right. Oo nga. It would be very useful lalo na sa anti-corruption. Magaling siya dyan. Magaling siya sa investigation. You can get to the bottom. Lalo na sa flood control na to. Flood control? Diba? Flood control. Contractor. Commission into an investigative unit. Commission into... That's just my opinion. It'd be a great addition to forming a commission to investigate the basic. Possible, bababa sila. It's up to him. I think time naman it will resolve itself. Alam ng away sa Napolcom. Kaya na? Hindi daw niya alam na may away sa Napolcom. Napolcom lo kasi. Parang meron ng pangalibating lahat. Ayun na nga mga kababayan, yan ho ang pinaka-latest na panayam dito kay SILG. Ito naman ho mga kababayan, ito ho yung sinasabi ng mga nasa social media na kung saan isa daw ho ito sa mga naging dahilan kung bakit sinibak itong si Nicolas Torre. Maging itong si Senator Bato, napakanga na lang eh. Matindi ho kasi itong video na to, paano grabe naman yan, daming hagag. Ilan yung naka sa kanya bago siya, isa, dalawang sasakyan iikot pa yan. Dalawa, isang IH siguro ito. Yun, yung IH yun, IH. Ang dami niyang entourage, ayun, grabe naman yan. Yan sasakyan ni Torre. Pambihira pagka nga naman naging mayaman ka, di ba? Siguro official car ito ng PNP chief, no?
O kay Tory talaga to? Kay Tory siguro to kasi dapat kulay pula ang ano niyan, di ba? Grabe naman kayo. Kay Tory ba yan? Ayun, no? Ang binira, oh. Grabe naman, Brad. Lako. Oh, ano? Oh. Yari. Diba? Ito, ilan yung motor na nakasumama sa kanya? Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Anim na motor ang nasa harapan niya, ha? Anim na motor. Tapos, isang patrol. O dalawang patrol. Tapos, isang IH na ban na kulay puti. Nangunguha ng presidente yan pag gaganyan. Yung ban na kulay puti. O. Tapos, papasok yung Land Cruiser. Grabe naman yan. Ang pugi. Nakakatawa. Ayan, o. Ibang klase yung mga kababayan, o. Kailan kaya tayo makakasakay ng ganyan, no? Hindi, yung tipong sasabit lang dun sa likod, pwede. Sabit lang sa likod, kayo naman, oo. Oh, yan, oh. Grabe naman yan, Nicolas Torre. Oh. Oh. Grabe, ang lakas ng dating, Brad. Talagang presidentiable ang datingan nitong si Nicolas Torre. Ayos, oh. Saludo lang, oh. Ayun na nga mga kababayan, isa yan sa mga tinuturong dahilan kung bakit sinibak itong si Nicolas Torre. Sinasabi ng mga nababasa natin sa mundo ng social media, dinaig pa daw ang presidente kung umasta siya. Di ba? Nakita nyo naman, yung entourage niya, para ho siyang puon, Talagang todo bantay ho siya. Wala naman siyang kalaban. Kalaban lang naman niya yung sarili niya, di ba? O, dito na ho tayo sa ambush interview sa mga senador na to. Kinagulat din marahil tulad na madami, kabilang ako doon, yung pagkaka-relieve niya. Hindi ko alam kung anong dahilan. Sabalit may kapangyarihan ng Pangulo na gawin yun. Dahil serving at the pleasure of the President ang sinumang PNP chief. What about transition as well? May na-designate na rin yata ang kapalit niya, kung hindi ako nagkakamali. Ayoko lang manggaling sa akin ng pag-anunsyo dahil baka hindi pa opisyal yun. Pero wala naman sigurong tinatanggal ng walang immediate o agarang kapalit. So may kapalit na si General Torre, ayoko lang pangunahan yung opisyal na pag-anunsyo. Hindi ba na-announce? Si Torre out pa lang si Torre, yung parang wala ako nakikitang epekto pero administratively maaaring meron. Dahil sa pagkakaalam ko ay 4-star general na si General Torres. So nangyari na rin yan dati na yung 4-star general ay hindi humahawak sa posisyon ng PNP chief. Nako. Ano ho ito mga kababayan? Napakalaking kahihiyan ho ito sa parte nitong si Nicolas Torre. Hindi man lamang ho natin siya narinig na pinagtanggol nitong si Marcos Jr. Wala man lang statement tong si Marcos Jr. Wala man lang mensahe ng pasasalamat doon sa ginawa nilang base sa mga abogado at sa mga eksperto. Borderline yung kidnapping yung ginawa nila kay dating Pangulo, di ba? Well, hindi man lang pala salamat si Marcos Jr. Ang daming trabaho, lahat ng maruming trabaho nitong si mula dito kay Pastor Kibuloy, kay dating Pangulo Rodrigo Duterte, lahat ng maruruming trabaho dito ho nila, di ba? Mantakin nyo, uhukain nyo yung Jose Maria College. Maghahanap kayo ng heartbeat. Nanto ko ang heartbeat. Hindi man lamang kahit isang text, kahit isang postcard lang na balita na nagpapasalamat si Pangulong Marcos Jr. sa serbisyo nitong si Nicolas Torre sa ginawa niyang paghukay sa Jose Maria College at ginawa niyang pang-aabuso sa kanyang kapangyarihan sa pagpapadala sa The Hague, Netherlands kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala man lamang ganon. Maraming naghihintay nun baka akala nyo. Isa lang yung moral ng mga police. Sana hindi maapektuhan dahil again, serving at the pleasure of the President ang sinumang PNP chief at umaasa ako na patuloy gagampanan ng ating mga kapulisan ang kanilang sinumpaan tungkulin sino man ang mapili o piniling PNP chief ng ating Pangulo.
Napirmahan na yun last week pa. Lahat ng hiniling ng Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Senator Marcoleta ay pinirmahan ko last week pa. So inaasahan namin masiserve yun sa loob ng linggong ito in time for the hearing next week. Sir, anong warning or reminder dun sa mga pinasabina? So, di ba sa rules? Sundin ang kautusan ng Senado under pain of arrest. Ang proseso ng Senado ay susundan at susunurin namin sino man ang nababanggit doon. So sabina ito na sana galangin nila kasi nakalagay naman doon under pain or penalty of law. At yon ay pag-aresto sa kanila para dumalo sa hearing kung sila ay hindi susunod sa sabina ng Senado. So, ano tingin nyo dun sa extent kung nadi-discover na yun na anomaly sa flood control projects? Merong ghost, substandard, and abot hanggang district engineer. So, may district engineer actually nag-attempt to drive. Marapat at dapat lamang natingnan at suriin yan dahil kung naglilipaan na ngayon, kaliwat kanan ng mga akusasyon, pero sa totoo lang, anumang pagnanakaw, anumang ghost project lalo na, ay marapat at dapat naman talagang tingnan, imbestigahan at parusahan kung sino man ang nasa likod nun. Especially yung sa pila na sign nila. Last week pa. And delivered them. Hindi ko alam. Pakitanong sa OSA in coordination with the Blue Ribbon Committee ang nagde-deliver nung Sabinas. Gano'n po kahalagang mag-si-attend yung mga contractors sa next week? Kinakailangan bigyang linaw nila itong bagay na ito at kung hindi nga nila susundin ang sabina ng Senado, ang susunod na doon ay arrest warrant na hindi ako mag-aatubiling pirmahan kung hindi sila pupunta at magpapakita dito sa patawag ng Senado. Maraming lang na tinanggal ko si Torre. Do you approve or do you agree na dapat tanggalin? Palagay ko call ni DILG yon. Klaro naman na si John Vic, hindi na happy siguro doon, siya ang nasundan ng Pangulo. And how would you describe ma'am na practice? Naging PD ko siya, mahusay naman, oo, at tapat sa trabaho. Ma'am, ang flood control lang, yun lang pong pang-bribe daw kay Congressman De Viste. Oo nga, ang tindi ng bata, congratulations, Kellyanne. Kilala ko siya nung bata pa siya at congratulations, tweet na tweet. Talaga naman, we need this new breed na kino-call out ng bribery. Wala akong tiwala dyan, Kellyanne na yan. Yang bribery issue na yan, kabalbalan ho yun mga kababayan. Ano to PR stunt to para maipakita nila na hindi, paano ba? Para maipakita nila na malinis ang House of Representatives. Na ito yung kumbaga magiging flag bearer ng House of Representatives. Siya ang magiging mukha ng House. Di ba maraming aligasyon na yung mga congressman, kongresista, di ba? Tawag nila ganon. Ngayon, merong isang congressman na kumbaga kakatawan sa siyang katawan ng House of Representatives. Para maipakita sa sambayan ng Pilipino, yung mga ano na yan sa House, matutuwid sila. Tingnan nyo naman si Leon Leviste Ligarda, di ba? Ano ho yan, PR stunt? Namantakin nyo, nag-ano ho siya, nag-network hopping siya. Nauna siya dyan sa One News, tapos Bilyonaryo, tapos News 5. Lahat ho ng istasyon, pinaparadaan niya. Kaya nung nakita natin yan, anak ng tokwa, pambihira naman kayo. Anong klaseng kabalbalan yan? Pagka si Congressman Rodante Marcoleta, merong napakalaking naisisiwalat o merong malaking mga na pag-uusapan dyan sa House of dyan sa Senado, at siya yung kung tawagin contact person para mas mapaliwanag yung mga usapin dyan sa Senado, hindi yung kinakausap. Itong bata na to, anak ng to, nag-station hopping ho siya, kaya medyo sketchy ang bribery na yan. Marami ho silang dyan, ngayon pag-uusapan, ipaimbestiga daw, iimbitahan daw siya sa sa hearing sa House of Representatives. Ba't iimbitahan? Congressman yan Bihira kayo dyan sa House kung ano-ano pinag-aatupag nyo. Magsitulog na lang kayo. Pagkakasuka natulog sila, kahit papaano may maitutulong sila sa sambayan ng Pilipino. Kasi kahit papaano wala na silang mananakaw di ba? Situlog na lang kayo, huwag na kayo magtrabaho. Walang niya kayo. Tama lang. Kasuhan na niya at talagang pursigihin niya ng todo. Do you agree sa theory ni Senator Ting na yung mga district engineer parang bagmen na daw?
Well, talagang nakorap natin ang todo-todo ang DPWH. Nakakaawa nga kasi kung tutuusin sila ang lahat seso. Stricto noon si Secretary Singson, si Mark Villar, kaya lahat seso. Pero dahil nga sa sistema ng Kongreso, sa sistemang bonjing, talagang nabulok. So yung sinasabi, ang sabi ni Senator Lacson, ang information niya, kaya sinibak si General Torre is because he went beyond his authority, meron siyang sinibak without clearance ng Malacanang nga. So, ano yung base sa kanya kay Torre doon sa equations niya gano'n? I don't know. If he did it now without the clearance of Malacanang, then maybe meron siyang nasagasaan. Oo. Because as I have said during my time, Galawang bonjing daw ho, galawang bonjing. nag-declare ako sa Malacanang na provinsan, mabilisan ang kailangan aksyonan kaagad. Nag-issue ako ng orders, then later on, I just inform Malacanang na ito yung ginawa ko. So parang ano sir, deserve ba ni Torre na mas ba? Because of... Well, as I've said, expected na yan. Expected yan sa serbisyo. You can be relieved anytime. Habang fontos officio, you are good while the need exists. Pero sabi niya, nag-meeting daw kayo. Matindi ho yun ha, matindi ho yung banat na yun. Pumunta siya dito. Ano yung napag-usapan niyo, sir? Nag-meeting daw kayong dalawa. Pumunta sa opisina. Ano po yung sinabi niya? Wala lang, I just give him my piece of advice as former chief PNP. Yun lang sinabi ko sa kanya. Pag relief, Sen, wala na yung benefits, tsaka retirement, wala. Pag gano'n, relief. Andyan pa rin. Andyan, relief is just routine function ng organization yan. Kahit na you are relief for cause, if you are not facing administrative or criminal cases, then andyan lahat ng yung mga benefits mo. But in this case, is very unique because he still has more than 1 year to go before his mandatory retirement age of 56. So nasa kanya yan. If he doesn't give up his rank, his 4-star rank, ay pwedeng ang chief PNP or yung magiging acting chief PNP is will be holding a 3-star rank only. Because andyan pa yung hindi pa retired yung 4-star rank holder. Because according to the law, there should be only 1 4-star rank in the Philippine National Police, and that is the chief PNP. Ngayon na siya ang chief PNP, siya binigyan ng 4-star rank, hindi pwedeng magkakaroon ng 2 4-star. So paritarin muna siya bago bago ma-4-star yung i-appoint na bagong chief PNP. What happens to Torre after the review, sir? Ano na siya? Si Torre, after the review? He can be assigned with the office of the chief PNP in a floating status. Yung floating status, parang for accounting purposes, dyan ka lang sa office of the chief PNP kasi you are still receiving salaries and remuneration from the government. So, kailangan ma-account ka, and in order for you to be accounted for, you have to stay with the office of the chief PNP. Until retire pala. Hanggang mag-retire. Hanggang mag-retire siya. Because kung pipilitin mo siyang mag-retire, that would be against the law. Kung siya voluntaryo na mag-retire because feeling niya, naawa siya kay General Nartates or whoever is the next or the incoming chief PNP, maawa siya na hindi makuha yung 4-star, di na sa kanya na rin yan. Mag-retire siya voluntarily. Pero hanggat hindi siya mag-retire, na sa kanya ang 4-star rank, hindi talaga pwede magkakaroon ng 2 4-star sa PNP. Sa ngayon, without reaching the age? Pwede ka retire without reaching your age? Yes. Meron namang yung optional retirement. We call that optional retirement before mandatory age of retirement. Optional. You can resign anytime. Sir, what happens to the morale of PNP given this situation po? Hindi ko ba makaka-apekto sa morale niya? I don't know. What's the prevailing sentiment ng mga miyembro ng Philippine National Police.
Opo. Sa ngayon, hindi pa sinasabi, hindi pa klaro, sir, kung ano talagang dahilan eh. So, pero sa inyo po ba, dapat sabihin para klaro sa lahat, hindi maka-apekto sa moral ng mga police? As I have said, sanay na ang PNP na tumanggap sa mga orders gaming pa Malacanang. Hindi yan sila didemand ng explanation. The PNP just follow orders, obey first before you complain. So hindi magko-complain, talagang magsusunod yan dahil professional naman yan eh. Orders, legitimate orders naman yung nanggagaling sa Malacanang na palitan ang si PNP. So the PNP as an organization, sanay na yan mag-a-adapt at talagang susunod at susunod yan. So kahit na hindi sabihin ng Presidente ang dahilan sa pagsibak? Ano? Kahit hindi sabihin ng Presidente o ng Malacanang yung reason? Anak ng tokwa, pambihira kayo Pagka sinabi ng Presidente, sibak-sibak, hindi kailangan magbigay ng dahilan ng ano. Ito kasi mga ano na to, pro Nicolas Torre itong mga to, itong mga media na to Ano pagsibak kay General Torres? Well, prerogative na yan ng Pangulo kung magbigay siya ng rason. Otherwise, pwede naman nga sabihin na that is regular rotation of officers. Pwede naman sabihin gano'n. Gusto niya palitan. Sir, considering yung... Hindi ba parang nakaka-confuse naman? Binanggit pa siya ng Pangulo nung SONA, parang he still had the favor of the President nung SONA lang, and then ngayon bigla siyang nilagay. Will that not create confusion among PNP? As I've said, I cannot speculate. Sir, I cannot speculate. How do you feel about what happened to Torre? Considering yung role niya sa President Pangulong Duterte at saka tanongin niyo si Rapi Tulfo diyan sa mga issue na yan. Hindi masasagot yan itong si Senator Bato. Hindi naman siya kaalyado ni Marcos Jr. Lahat ng tanong niya pang kaalyado eh. Sa role niya doon sa raid sa KOJC compound. Well, I have to be clear about it. Galit ako sa kanya, sa ginawa niya kay Pastor Apollo Kibuloy at kay President Duterte. Pero ngayon naawa ako sa kanya dahil after nung ginawa niya lahat-lahat, binigyan siya ng posisyon, tapos sinibak lang rin siya. Galit ako naawa ako sa kanya. Because I've been there. What if ako ang nandyan, nakaupo, at sinunod ko lahat ng orders nagbibigay ng orders sa akin. Lahat na ginawa ko. Kahit na yung bordering to illegal acts. Unconstitutional acts, questionable acts. Ginawa ko na lahat-lahat. Pagkatapos, ngayon, tanggalin lang niyo ako ng unceremoniously. That's my opinion as a former chief PNP. Ganun yung feeling ko. But then, it doesn't erase na talaga masama ang loob ko niya sa kanya, sa ginawa niya panahon pa ni Pastor Kibuloy at panahon ni President Duterte yung ginawa niya. Masama ang loob ko sa kanya. Ang problema ko kasi dito mga kababayan, halimbawa tayo dito sa PH Update, yung ginawa na yon itong si Nicolas Torre, hindi yung natin makakalimutan yan. Diba? Hanggat hindi natin nakakamta ng hustisya dyan sa pagkidnap na ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi natin nakamtan yung hustisya sa ginawa nilang kababuyan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi ho matatapos tong galit na to. Kaya kung ako dito kay Nicolas Torre, magdasal na siya. Yung tinuro kong pagdadasal dito kay Zaldico yung magnubina na siya ng Latin. Dahil sa na ho na to sa lagay ho na to wala na ho talaga, wala na hong sasalba dito kay Nicolas Torre, wala na ho siya sa PNP. Akala natin sa 2028 pa lang natin makikitang medyo mahina itong si Nicolas Torre. 2025 pa lang ho ito wala na kagad. Hintay lang ho ng konti. Nicolas Torre sa 2028. Akala mo tapos na, akala mo makakalimutan namin yung ginawa mo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kay Pastor Kibuloy. Hindi na makakalimutan yun, Brad. Akala mo hanggat hindi yung ginawa yung paninira diyan sa
KOJC compound. Ito, ngayong panahon na to, last year, ganitong panahon, inumpisahan ho nila ang kabalbalan dyan sa KOJC compound. Yung anniversary na ho pala, mga kababayan. Para sa mga napagtagumpayan na miyembro ng KOJC, yung ginawang karumal-dumal na pagsalakay ng PNP doon sa compound na yun, palakpakan ho natin yung mga kababayan natin miyembro ng KOJC. Diba? Hindi ho mawawala yan, yung galit na yan. Hanggat hindi natin nakakamta ng hustisya, ito ganito lang, pag nakauwi na itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, nakalaya ni si Pastor Kibuloy, kahit papaano kakalma na yung mga taga-suporta ni Tatay Digong at itong si Pastor Kibuloy. Pero ngayong mga panahon na to, sa dami ng nagmamahal dyan, sa dalawang inabuso mo na yan, may kalalagyan ka talaga, Nicolas Torre. Hindi natutulog ang batas, higa nga. Laging gising yan, kaso panahon nyo ngayon, kaya kayo muna. Pero pagka panahon na ni BP Sara, sigurado ho tayo dito mga kababayan. Merong balik lahat ng pinagagawa ng mga ng mga aso ni Marcos Jr. But right now, naawa ako sa kinalalagyan niya. Until now, masama loob niyo, sir? Ha? Until now, sir, masama? Yes! Hanggat hindi may balik si Pangulong Duterte, masama pa ng loob ko. Kahit na may balik, dahil ginawa yun Sir, kahit umit kayo nung kahit humingi siya ng payo sa inyo nung nakaraan. Well, I had to be professional. I am the chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. I have the oversight function over the law enforcement community. And the PNP is greatly a part of it. So I have to be civil and to be professional. Kung kaharap ko sila, kahit nagalit ako, masama ang loob ko. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!